Si Kristo'y muling nabuhay. Hallelujah, hallelujah. Salamat sa Diyos. Hallelujah, hallelujah. Ngayon po ay bahagi ng aming pagdiriwang sa loob ng 50 araw ng muling pagkabuhay ng aming Panginoong Jesucristo. Ang tinatawag po namin linggo ng pag-uula. Bahagi yun na pinamanaw sa amin sa pamagitan ng Ebanghelyo na sa pag-uula ni Tomas. Kasi absent siya noong si Jesus ay unang nagkakita sa mga alagad. Kaya anong sabi niya? Ang sabi niya ay hanggang hindi niya nakikita at naisuot ang kanyang mga daliri sa sugat ng kamay ni Jesus at mailagay niya ang kanyang kamay sa kanyang kaliliran, ay hindi siya maniniwala. Bahagi po ng aming pagdiriwang na ito mula po noong year 2000 ay inilaga ni Papa Juan Pablo Ikaw na sa dakilang kapistahan ng dakilang jubileo ng araw din ito ay maging linggo ng dakilang awa ng Diyos. So, medyo magkasaluman, linggo ng pag-uula at linggo ng dakilang awa ng Diyos. At kung tuusin, ay ito ay bahagi yun na kung saan ay makita natin na yung kasagutan din sa ating pag-uula ay magmumula sa dakilang awa ng Diyos. Bahagi ng ating pag-ibig sa Biblia na ito na tayo ay nag-uula. Kasama yun, lalong-lalo kapag pinag-usapan natin ulit ang muling pagkabuhay ni Jesus. At ang usapin ng muling pagkabuhay. Bakit? Kasi wala tayong prueba na may taong namatay at bumalik dito at nagsabi na siya ay muling nabuhay. Well, si Jesus, maliwanag na ipinahayag sa banal na kasulatan. Pero after that, hindi wala na. Kaya kung minsan mahirap ipaliwanag. Pero natin natin, ito ay bahagi na at sentro ng ating pananampalataya na si Kristo ay muling nabuhay. Pero bahagi ito ng ating pagkilos na hindi natin maunawaan na maliwanag ang paanyaya. Kasi kapag ikaw ay nagdududa, hindi ka makakilos na maayos. At kung tulis sa imang batas, when you are in doubt, do not act. Kapag ikaw ay nagdududa, huwag kang kumilos. Kasi bakit? Hindi ka sigurado. Pero bahagi yun, itong panahon natin ngayon ay lalo-lalo na puno tayo ng pagdududa. Hindi lamang sapagkat hindi natin alam, maaaring
kakulangan ng kaalaman ng sapat na pruweba o maaaring alin. Sabi nga natin ay sa sobrang dami ng information at pagkakataon. At kung minsan yung kalagayan ng tao, ngayon na lamang sabi nga, kung minsan maraming tao nagdududa, lalaki ka ba o babae ka ba? Bahagi yun, hanggang ngayon, marami ang nagdududa. Pero yung banyayan ng tunay na paniniwala, pagkakataon. Kaya din po, nawa sa pamagitan ni Tomas, higit natin magabayan tayo na makita ang tunay na katotohanan upang matulungan tayong mawala ang ating pagdududa. So bahagi yun. At ano yung makita ko natin sa pamagitan na ipinangayon ng Tomas? Hanggang hindi ko nakikita ang kanyang mga sugat. Eh baka nga naman kasi ibang tao yun. Yung sinasabing muling nabuhay. Nasaan ang sugat ng pagkapako ni Jesus? Ang sugat na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Yun ang hinanap ni Tomas. At kung tutusin naman yun din yung unang pinakita ni Jesus doon sa 10. Ipinakita niya yung kanyang mga sugat. Kaya naniwala yung 10. Bakit? Si Jesus na ito. Ito yung kanyang sugat na nakita. Pero siya ay ulit na buhay. Bahagi rin sa ating paninilayan ay makita natin yung alin. Yung mga sugat. Sugat ng ating karanasan. May mga sugat tayo. Pero nawa, nasaan yung ating mga sugat? Hilom na ba yung ating mga sugat? O baka hanggang ngayon ay nananili pa rin mga sugat? Kasi kung hindi pa hilom yan, ay yan pa rin ay tutawagin natin ang Kristo nakapako sa krus. Kinakailangan na alin, mahilom ang ating mga sugat. Yung mga sugat na maaaring ginawa ng ibang tao, o maaaring kagagawa mismo natin, o maaaring gawa ng isang pangyayari sa buhay natin, o maaaring gawa ng isang bagay. Pagkakataon sa Jesus, makita natin na siya ipinako sa krus. Pero sabi nga natin, yung pag-inom natin ngayon ng Divine Mercy Sunday, ay pinapahayag ko rin yung image natin sa Jesus ay nakatayo na may mga sugat at yung liwanag, yung kulay puti at kulay dugo na nakita natin sa kanyang imahen na nagpapahayag ng alin na dugo at tubig na lumabas noong sinipad siya na sinturyon. Bahagi yun. Sabi nga ng mga dalubhasa sa medisina, bakit may tubig? Heart attack yan. So, hindi pinatay siya ng mga Hudyo. Isinakdal siya ng mga Hudyo. Pero walang pumatay sa Diyos. Ibinigay ni Jesus ang kanyang sarili. Hindi pwedeng patayin ng Diyos ng sino man. Diyos yan. Pero bakit naman yung Jesus? Sabagang ibinigay niya ang kanyang sarili. Bahagi yun ng pagkilos sa ating pinapahayag. Doon dumadaloy yung kanyang ama. Kaya
sa pagkakataon na makita ko natin sa daigdig na ginagalawa natin sa mga karanasan na naging bahagi ng ating buhay, mayroon tayong mga sukat, pero hilong na ba ang sukat? Kung hindi pa hilong yan, hindi pa nabubuhay si Jesus para sa atin. Kinakailangan hilumin natin ang sukat. Hingin natin kay Jesus na hilumin ang sukat. Naalala ko ito yung isa aklat ni Henry Newell, Scarred People are Beautiful People. So nandun, ano na lang, petlan na lang, no? Dapat ilulay yung sukat. Nandun pa rin yung petlan. Pero sabi nga natin, kapag ang isang pangyayari, isang pagkakataon na tayo ay nasugatan, gawa ng tao, gawa ng pangyayari, o gawa ng isang bagay, kasi pwedeng gawa ng tao, pwedeng gawa ng kalamidad, o gawa ng isang aksidente, o gawa ng isang bagay, ay kapag nakikita ba natin yung petlan o nagpapaalala sa mga bagay na ito, mayroon pa bang gumuguhin sa ating puso? Kung may gumuguhin pa sa ating puso, hindi pa ilong ang sukat. Kinakailangan kahit na maalala natin yung mga masasakit na pangyayari sa ating buhay, dapat wala na tayong nararamdaman na pain at sakit. Bahagi yun. So, paano namin maiyahan? Ay, patawarin natin. Sinabi na sa sarili natin, ang pinatawad ninyo ay pinatawad naman, ang hindi ninyo pinatawad ay hindi nga pinatawad. Bagamat ito ay tumutukoy sa sakramento ng umpisa, bahagi rin ng pagkilos natin. Para mahilom ang sukat, kinakailangan tayong magpatawad. So, wala tayong pinamanin ko natin. Sa tao, sa tingin natin ay nakasukat sa atin, pangyayari o mga bagay. Bahagi mo na hindi natin. At saan tayo kukuha ng lakas? Sa awa. Mahirap. Mahirap ilumin ang isang sukat. Pero magagawa naman natin kapag sa kapangalin. Kapag binuhusan tayo ng dugo ang tubig na dumadaloy mula kay Jesus. Kapag binuhusan tayo ng kanyang dakilang awa. Kasi ito yung away natin. Nagpapatawad sa atin. At ito rin yung awa natin. Magbibigay ng lakas sa atin. Magpatawad din tayo sa iba. Tama yun, mahirap. Kapag wala yung awa ng Diyos. Kaya isa ako sa mga taong hindi na nakakaranas ng dakilang awa ng Diyos. Yung mga taong nakapagpapatawad sa mga pangyayari, sa mga tao naging sanhi ng kanilang mga petlan. Ang mga sugat na nahilo na ipinahayag sa buong ito. Sana po, kaya nga ilang beses sinabi ni Jesus natin, sumainyo ang kapayapaan sa mga taong hindi marunong magpatawad. Mahirapan kayo makamit ang kapayapaan. Magpatawad kayo. Hingin ninyo ang awa ng Diyos. At sigurado natin, matatanggap natin ang kanyang kapayapaan. At makita natin, si Kristo muling nabuhay. Bakit? Pinupuno tayo ng kanyang kagalakan. Ang tunay na kagalakan. Hindi mo pwedeng kagalakan, no? Kung ay tunay na kagalakan, ang nangis ay pagkaloob sa atin ang tunay kapatid.
Bahagi mo yun na huwag natin kalimutan. Hindi natin may alis na bahagi nila nariyan pa rin yung sugat, pero iba na pinahayag mo natin. No? Kasi kung minsan yung iba, sabi nga ko natin, may ibalik mo lang. No? Kasi yung iba kung minsan, nakaliin lang sa sugat. Ginagamit din yun ng mga scammer. No? Yung pinapahayag na sila yung umanas ng kahirapan. Pero ng babaoy, hindi pa buhay si Jesus doon. No? Kasi bakit ginagamit mo yung sugat mo para magbaoy? No? Hindi. No? Hindi pa ito ang sugat mo. Dapat maaaring yung sugat na yan ay pwedeng magturo sa atin, pero wala nang pambabaho, wala nang pag-iiganti, wala nang sakit na nararamdaman tayo. At masabi natin na sa Jesus na ay muli